Hindi lingid sa ating kaalaman na itong si Maharlika, mga kababayan, kung ano-ano na pong pekeng ebidensya, no, na galing daw po sa PDEA, no, mga kababayan, ang kanilang hawak. Noong umpisa pa lang po, mga boss, yung ang sarap ng kape. Hindi ako gabi nagkakape, ha. Ayan, alas 6:34 dito ng umaga sa kinaroonan natin. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga bossing, na napakadami na pong inilalabas na papel, no? Na papel ni Maharlika na galing daw po sa PDEA, mga kababayan. Unang nilabas yung 2 piraso ng papel na wala doon ang totoong pangalan ng gustong damputin. Pangalawa, walang control number. At pangatlo, merong halatang mga bura-bura o yung mga white mark, no, na halatang ipinatong yung pangalan na o yung alias na Bongbong Marcos at Bonget, mga kababayan. Sabi nga po natin kung totoo yan, dapat kuhuli ka ng isang individual, kailangan 100% sigurado ka na yun yung makukuha mo. Hindi pwede yung Bongbong Marcos, kahit po sino mga kaibigan natin, pwede natin ipalayaw ang Bongbong Marcos o i-alias ang Bongbong Marcos. Mga bossing, no? Baka yun yung madampot. Una pa lang po yun. At the same time, nakasulat din po doon, mga kababayan, na hindi pwede yung alias. No alias dapat ang ilalagay. Pero ang nilagay nila, Bongbong Marcos, mga bossing. So yun pa lang po, ano ang sabi ng PDEA? Peke. No? Pagkatapos nang gigil si Maharlika, dinutdot, ginagina niya. Ginanyan yung screen nung kanyang halos kala mo. Maiisip mo kapag pinapanood mo siya, sira na ba ako cotton dito? Tinuktok yung kanyang screen, Gigil na gigil nung sinabi ng PDEA na walang katotohanan yan. So after nun, naglabas na naman po sila. Ganun din po, mga kababayan. Hindi na po nila mapalitan ng hindi nila mapalitan ng tunay na pangalan Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Hindi na nila mapalitan kasi nabisto na ng taong bayan. Pero hindi pa din po, no? Hindi po din po huminto, mga bossing. Hindi pa din po huminto si Maharlika. Patuloy-tuloy lang din po, mga kababayan. Siguro ang nasa utak nitong babae na to, mga boss, tambak na ang kaso ko. Wala na, hindi na ako makakalabas sa ganitong sitwasyon. Sige, isagad-sagad na natin, no? Baka makatsamba sa huli. Biruin mo naman, ilan ang kaso? Tunying, Abel Bacudio, tapos kay Quiñones, yan po yung mga kasong haharapin niya, di ba? Sabi ni Arnedo Olaes, may balita, Mark, galing kay Attorney Larry Gadon, pakakasuhan sa PDEA si Maharlika. Iyon na nga po, mga bossing, Chief Amo Sir, no? Ako po, sa nakikita ko, mga kababayan, yung style nung pagbablog, yung style nung mga palabas-labas ebidensya nila, mga bossing, no? Na ganito, na walang katotohanan at ekep at peke, mga bossing, bilang ahensya ng gobyerno, alarma po sa kanila yan, mga kababayan. Sinisira mo ang dignidad ng PDEA. Sinisira mo ang pangalan ng PDEA. Yung mga ganyang gawain. Nako, mga kababayan, ang PDEA po baback upan yan ng taong bayan dahil halata at kitang-kita naman po kung paano nila pineke, no? Yung mga sinasabi nilang ebidensya. Mga bossing. So ngayon, umabot sila sa punto, mga boss, na eto, yung pangatlong papel, liham daw po. Alam niyo, panoorin niyo po si Kakopi, mga kababayan. Ang galing niyang mag-explain doon sa mga usaping politika, mga boss. Ako, nanonood ako sa kanya. Ang galing niyang mag-explain. Talagang yung papel, talagang inisa-isa niya, no? At magkaiba lang po kami ng iniisip o ng nakikita doon sa papel. Kasi ako, ang naiisip ko, baka si Attorney Vic Rodriguez lang ang gumagawa niyan. Siyempre, alam ko po matalino si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. No?
Alam ko matalino po yung tao na yun, pero yun, medyo sumasablay dahil nga po sa pagiging bitter, mga kababayan. Siya naman, ang tingin niya hindi daw lawyer kasi hindi daw lawyer yung gumawa nung last na papel, 'no? Kasi yung papel na po yun, eh, yun daw po yung PIDEA agent, mga kababayan. Sabi niya hindi lawyer ang gumawa nito kasi madaming sablay, and kung mga lawyer naman ang gagawa nito, hindi magiging hindi man pero talagang, maganda yung pagkakalatag. At hindi naman din daw si Maharlika kasi masyado sa nakikita natin kung ano yung karakter ni Maharlika, eh, hindi kayang gumawa ng gano'ng kahaba na English. So ako din po, mga kababayan, habang pinapanood ko, 'no, yung serye na 'yan ng Pekeng Ebidensya na galing daw po sa PIDEA, pumapasok na sa isip ko, 'no, hindi malayo na kasuhan din 'to ng PIDEA. Hindi malayo na kumbaga patulan ito ng PIDEA, mga kababayan. Kasi halatang sinisira po, eh, 'no? Sinisira po yung ahensya ng gobyerno, mga kababayan, 'no? Gusto niyang mawalan ng tiwala ang taong bayan sa ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng PIDEA, mga bossing. O eto pa, 'no? Eto pa, mga kababayan, sabi ni Rexy, may isinabit siyang artista na ka-jamming daw ni PBBM sa Pulburon. Sana makarating kay Maricel Soriano at kasuhan din siya para wala ng lusot. Diyan lalo magkakaanuhan, mga kababayan. Diyan po lalong magkakaalaman. Ano? Diyan po lalong magkakaalaman. Kapag kayan idininay ni Maricel Soriano at kinasuhan sila, nako, lalong nalintikan na. Lalong wala na. No out na, mga bossing. Eh meron akong isang napanood, 'no, si OG Diaz nga nagparinig sa kanya, mga kababayan. Dahil do sa kumbaga meron siyang mga vlog nung nakaraan na talagang although tinatakpan niya, ayaw niyang ipahalata, 'no? Ayaw niyang direktahin na si Chis Escudero, pero kung iaanalisa mo yung mga buka ng bibig ni Maharlika at yung mga sinasambit niya, eh si Chis Escudero yung binabanggit niya. Oh, eh okay na kasi ang balita nila doon yung nasa blind item nila. Eh si Quezzo daw, gano'n. Medyo agaw buhay, eh samantalang ayun, hindi naman daw po at wala naman daw pong katotohanan. Wag daw pong naniniwala doon sa mga ganyan-ganyang mga vlogger lang daw po na patay gutom sa views. Yung patay gutom sa views, dinagdag ko na lang 'yan. Kayo po, mga kababayan, tatanungin ko po kayo bago natin iwan itong topic na ito. Sa tingin niyo po ba malaki ang porsyento na ang PIDEA po ay kasuhan, 'no, itong si Maharlika dahil po sa pagpapakalat ng mga fake news, yung pagpapakalat nitong mga pekeng ebidensya, 'no, laban sa ating Pangulo. Uulitin ko po, 'no, kung sakali man na makasuhan 'yan, 100% ako, hindi inutos ng ating Pangulo 'yan. Dahil po ang ahensya, ang PIDEA, mga kababayan, siyempre dignidad at yung kumbaga paniniwala ng taong bayan sa kanila ang nakasalalay diyan, mga bossing. Sila lang po 'yan, mga kababayan, 'no? Sila lang po 'yan. Ako naniniwala ako mga bibilang ng ilang buwan, 'no? At lalabas 'yan at magkakaroon ng balita tungkol diyan na Maharlika kinasuhan ng PIDEA. Ayan.